Hello guys, hello everyone. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ayan guys, meron na po pala tayo ngayong nilagang balat ng baka at saka laman ng baka at saka mga taba-taba. Ayan nyo guys, ito yung sekreto. Ayan guys, nagulo-kulo na. Ayan guys, pag bumili kayo ng balat ng baka, kailangan ganyan, makapal. Para pagka ibininta nyo, hindi kayo logi, tsaka para hindi dumikit diyan sa kaldero. Ow! Oh, tsaka pag bumili kayo ng baka, ayan, wag yung masyadong kailangan nasa parting pigi. Yan, para yan maraming laman, sobrang daming laman di talo. Diba? Saka, alam nyo guys, pag kumulo na katulad dito, alam nyo mga nakalutang-lutang na mga ganyan. Yan o, yan. Ito. Kailangan tinatanggal yan kasi malangsa yan. Ano to eh? Yung dugo ng baka. Kaya pag lulutang yan siya. Kasi pag hindi nyo yan inalis, tulad na ganyan, hindi nyo yan inalis, yung sabaw niyan parang may paminta. Malangsa talaga. Pangit ang lasa pagka ganun. Yung kakain, hindi masisiyahan. Di ba? Kailangan tanggalin ito. At saka pag nagpapalambot kayo ng baka, karne ng baka, ayan, tulad nito mga laman. Pagka hindi naman karamihan masyado, ito lang muna yung lalagyan nyo, katamtamang laki lang. Kasi pagka lumambot to, madali lang kasi lumambot to dito. Ngayon, pagka lumambot na to dito, hihiwain na lang, isasaling ko yung tubo, dagdagan ng tubig, tapos dito sa malanggal dito. Ayan, isang bunga ito, isang puno nito. Ayan. Okay na. Sa mga nagpaparis dyan, ayan guys, kung may bala kayong tinda ng paris, kailangan buo ang loob nyo. Kailangan marunong kayong tumanggap ng pagkalugi o pagka lamang. Di ba? Kasi mahirap to guys. Akala nyo lang madali lang magtayo ng negosyo ng paris. Mahirap kasi gigising ka sa madaling araw. Halimbawa, kung magtitinda ka ng ganito sa madaling araw, sa gabi pa lang niluluto mo na to. Pinapakuluan mo na, di mapupuyat ka. Pag sa panggabi ka naman magtitinda, madaling araw, bibili ka na ng karne. Kasi madaling araw lang talaga yung mga bagong karne. Bagong katay. Di ka makakuha ng mga ganito ganyan kagandang mga karne. Ito guys, ang gandang karne niya. Bagong katay. Ito ay karne ng baka. Mainam to sa mga bagong panganak. Yan, sa nagbubuntis, yan, mga ganyan. Yan, yung mga may sakit na kagagaling lang, ito, pampalakas to. Yung mga mahihina na ang tuhod, ito. Alakas kayo dito. Diba? Ayan, tsaka kung magtatayo kayo ng katulad nito, parisan, kailangan bago kayo mag-umpisang ninegosyo ng ganito, uunahin nyo muna bilhin yung rep. Importante yung rep kasi yung paninda nyo hindi araw-araw yan nauubos. Kaya halimbawa pag may natira, kailangan hugasan nyo yung karne. Hindi mo na pwede itapon yun Hugasan nyo yung karne para ilalagay nyo sa freezer, sa rep. Yung, di ba may freezer yon? Merong chile, may freezer. Ilalagay nyo sa freezer, kaya lalagay nyo agad sa freezer para kinabukasan pwede pa siya ulit isama. O di kaya pag niluto mo, gagawin mong tapa, ibukod mo para yung bago hindi masasamahan ng luma. O di ba?
Sa mga nagbabalak dyan magpapares, tandaan nyo mabuti, kailangan buo ang load nyo. Oo. Ganyan, at saka huwag kayong mainipin. Di baling malugi ngayong araw, bukas mababawi mo naman yan. Pag kumita kayo ng 500 sa isang araw, o di kaya 100, yan ang pinakamababa. Okay lang yan. Kasi pag naipon mo yan sa 31 days sa isang buwan, yung 500 mo malaki yan. O, di ba? Kaya good luck sa mga nagbabalak na magtayo ng pares. Magandang hanap buhay ito kung marunong ka lang mag-manage. Tsaka kailangan mong yung mga customer, kung anong mga gusto nila, bigay mo ang hilig nila. Lahat ng gusto nila, sabaw, taba, lahat. Kailangan sold sila. Magbayad man sila ng mura o kamahalan, basta handaan yung mabuti, guys. Ang customer, pakainin mo yan ng mabuti. Bigyan mo ng kahit anong gusto mo. Kahit nasa malayo ka magtinda, papalik yan sa'yo.